Good evening sa ating lahat mga kaibigan at mga kapatid. Welcome na naman sa ating pong pag-aaral sa gabing ito sa mga salita ng Diyos. Tarinawa ay nasa mabuting kalagayan po ang lahat. San mang sulok kayo ng daigdig, anuman ang inyo pong ginagawa, ang aming dalangin ay harinawa ay ang pagpapala at proteksyon ng ating pong dakilang Diyos ay inyo pong nakamtan at ating pong nakamtan lahat. So sa gabing ito mga minamahal kong kaibigan, ating pong ipagpapatuloy ang pag-aaral sa mga salita ng Diyos na siyang ating pong pag-aaralan upang ating pong malaman ang mga katotohanan. So ang atin lamang po ay maging open-minded lang po tayo mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ito po ay ibabahagi lamang po namin sa inyo. So nasa atin na po ang pasya, di po ba Brother Bernard? So sa gabing ito, bago tayo mag-proceed sa ating pong topic na naman, Brother Bernard, bati po muna kayo. Yan po. Isang magandang gabi po sa atin pong lahat, sa mga kapatiran at sa lahat po ng tao na nasa iba-ibang panig po ng sulok ng sanlibutan po. At ngayong gabi ay kakaroon po uli po tayo ng pag-aaral sa Biblia. Ganon din po sa mga topic na inihanda po namin na mahalagang bagay na dapat po nating malaman o magkaroon tayo ng kaalaman po. At ngayon po, formal na sisimulan po namin na ang aming inihandang programa po sa gabi nito. Okay po, maraming salamat Brother Bernard sa inyo pong pagbati at welcome kayong lahat mga kaibigan at mga kapatid. Lalo na sa ating mga kapatiran dyan sa may bandang Mindanao, ano po, at saka bandang Visayas, especially na dito sa Luzon, Brother Bernard, at ganoon din sa mga kapatiran ho natin, mga kaibigan natin na nasa ibang bansa, mga OFW natin, mga kaibigan at mga kapatid. Nawa po ay ating pong matanggap ang pagpapala at proteksyon ng ating Panginoon. Yun lang po ang aming pong dalangin, na tayo pong lahat ay ingatan sa mundong ibabaw na ito habang tayo po ay nabubuhay. So bago tayo magpapatuloy, Brother Bernard, tayo po muna siguro ay manalangin. Hilingin natin sa Panginoon ang guidance at ang banal na espiritu upang ating pong maunawaan ang kanya pong mga salita. Brother Bernard, kayo po ang manalangin. Amang banal, sa gabi pong ito, hinihiling po namin na ang inyo pong gabay ang manguna po sa gagawin namin pagtatalakay ng mga mahalagang bagay. Hinihiling po din namin na ang inyo pong presensya ang nawang tumanim sa bawat isa sa amin sa magsasalita, ganoon din sa mga manonood at sa makakapanood po at makakarinig ng mga bagay po na nagmumula po sa inyo. At nawa po ang katotohanan po ang manguna at hindi po ang nagmumula po sa aming mga sarili. At ito po ang aming hinihiling sa gabi pong ito, na kayo po ang maging gabay sa pag-aaral po na ito. At ganoon din po ang mga kapatiran, kung nasaan man po sila lahat, gabayan nyo din po ang bawat isa sa kanila. At ito po ang aming hinihiling sa pangalan po ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay, thank you so much. And sa mga oras na ito, tayo po ay formal na magsisimula, Brother Bernard. At siguro bigyan muna natin ng time. Ano po, kasi may mga tanong kagabi at hindi nga po namin nabasa dahil tapos na po yung ating pong program. So ngayon po ay
ate pong babasahin. Siguro kung nanonood po ang ate pong kapatid na si Brother Mark Kabakaba. So, isa siya sa nagtatanong kagabi at kumbaga hindi po namin nabasa namin nung tapos na ang live ho natin. So, ito po ang kaniyang tanong, Brother Bernard. Sabi niya sa kaniyang tanong, sabi niya, ang ganda ng paliwanag. Parang gusto ko na maniwala talaga na ang mga SDA pagano na din. Kasi ang Diyos na sinasamba nila ay hindi ang Diyos na buhay na sinasamba ng mga apostolis noon. Ito ang totoo, Brad. Ito ba yan? Brad, si Pablo, Silas, Pedro at Tomas, hindi sila nakilala sa Diyos na sinasamba ninyo. So, isa rin po sa tanong niya to, brother. At yung isa pang tanong niya, yung tungkol sa yung first century. Opo, sa first century. Opo, kung naalala niyo na wala pa naman daw Jesus o J. So, saan daw nagsimula, ano? So, kung nanonood po kayo, Brother Mark, so, tunghayan niyo po ang sagot sa inyo pong tanong. So, ipapaliwanag po at ito po ay binigyan ng talagang topic na para mas maganda yung maliwanag, Brother Bernard, no? So, sabi niya dito, sige po, manood ako sa live niyo mamaya. Pakisali na din po ng tanong ko mamaya. Tanong, sino po ba ang orihinal na sumulat ng pangalan Jesus? Kapag siya ay isang pare ng mga Katoliko, bakit tinatanggap ng mga SDA ang turo ng mga Romano Katoliko na simulat sa simula, alam natin na sila ay mga pagano? Ayan po yung ang tanong niya, Brother Bernard. So, bakit tinanggap ng mga SDA ang pangalang Jesus na kung saan ito po ay nagmula sa pagano? Sabi daw po. Sabi daw po. So, ano po ang inyo pong masabi, Brother Bernard? At yun po. Maraming salamat po sa nagtanong at gusto pong ipaabot sa amin. At ngayong gabi po ay bibigyan namin ng oras na sagutin po ang tanong na gusto po niyang bigyan ng kasagutan o maririnig po mula sa amin na sinasabi niya kailan nag-umpisa na gamitin o ginamit po ang pangalang Jesus o kung sino po ang gumamit ng pangalang Jesus. At kung Katoliko daw po ang nagsulat o nagawa ng pangalang Jesus, bakit daw tinanggap natin yung mga SDA? Totoo naman tinanggap po natin ang pangalang Jesus na ginagamit po ng mga SDA po sa kasalukuyan. At ngayong gabi, sa sagot na yan, bibigyan namin ng oras yan at ito po ay patungkol sa, sabi nga dito, when was the name Jesus first appeared and used? Yun po. Kailan po ba talaga unang lumitaw yung pangalang Jesus? So, ang tinutukoy dito, English. Kasi kailan yan lumitaw at kailan yan ginamit. Kung ito ba ay nandun na sa first century. Yes. At yun pa yung tinatanong niya. Kasi sabi niya, nabanggit daw natin nakaraan na may Jesus na ng first century. Titingnan natin kung yung lilinawin natin yung sinasabi natin na may Jesus ng first century. Ito po. Sagutin po natin yung tanong. Una, doon sa
nakaraan po na sinabi namin na meron ng Jesus sa first century. Dun sa presentation namin kagabi o noong nakaraang araw, meron pong Jesus na noong first century na kung saan wala po sa wikang English. Common sense po o logical. Yes. Merong Jesus kasi English yung nakalagay po sa presentation namin. Na merong Jesus na nakasulat doon sa presentation na nag-exist noong first century. Pero ang nag-exist noong first century po ay yung Aramaic name ng ating Mesias o ng ating tagapagligtas po. Sapagkat noong first century, ang wika po sa Palestinian, sa Israel po ay Hebraic, Aramaic o Palestinian Aramaic po. Kaya yung pangalan po ng Mesias na nagkatawang tao po dito, pinangalanan po siya sa wikang Aramaic na Yeshua o Yeshua, binibigkas po natin. Na kung saan, bukod po kay Jesus Christ, common yung pangalan pong Yeshua noong first century, katulad po ni Yeshua Barabbas o yung isinalin pong Barabbas sa Bible natin. Meron din pong Yeshua siya sa kanyang pangalan. At madami pa pong iba na mga tao sa New Testament na may pangalan din pong Yeshua at ganoon din sa mga ibang na-record po sa labas ng Biblia. Ayon po sa tala ng historian na si Josephus Flavius. Na kung saan nag-e-exist noong first century ang Aramaic form ng Jesus po. At yun po yung Yeshua. Kaya sinasabi namin meron ng Jesus noong first century. Ang nakalagay po doon sa presentation, English, kasi English po yung ginamit namin term. Na kung saan yung Aramaic form ng Jesus po, yun po yung nag-exist na po nung time, nung first century. Pero kung English ang pag-uusapan, common sense, wala pong English nung first century pa. Kasi nga po, wala namang ganun pong wika pa doon sa Israel o sa Palestine. Opo. Nung time po na yun. So, balikan natin, Brother Bernard, yung unang tanong niya. Okay. Para maklaro ho natin yung tanong niya. Sabi niya, nung first century, may pangalan na palang Jesus. Ibig daw ba sabihin na nung first century, may pangalan na ba daw Jesus? Wala pang letter J noon sa English alphabet. Kasinungalingan naman yan. Yan yung sabi niya. No? So, nung first century daw, wala pa daw pangalan. Pangalang Jesus. Wala pang letter J noon sa English alphabet. So, ano po ang ating pong maipaliwanag nito? Yung tungkol naman sa letter J, totoo po. Wala man talaga pong letter J noong first century. Kasi nga po, noong first century, wala pa pong wikang English. Kumbaga, nakalagay lang sa presentation namin, English. Kasi nga English yung ginagamit naming salita dito sa presentation. Pero common sense, yung tutukoy namin na may Jesus noong first century at merong Jesus na noon, yun po yung Aramaic form niya nung time po na yun sa panahon po na nabuhay po ang ating Panginoon. Ngayon, yung letter J naman, tutunghayan po natin, isasama natin sasagutin po kung kailan po ba itong letter J lumitaw o pagano po ba nagamitin natin yung pangalan ng Jesus na mayroong letter J o kaya yung pangalan Jesus na nasa English po natin. At sino po ba ang gumawa nito? Katoliko nga po ba talaga? At kung Katoliko, bakit tinanggap po nating mga SDA o ng ating mga Seventh-day Adventist? Yes. Sabi po dito, una, yung pagiging sagrado po ng pangalang Jesus. The first time the English name Jesus was spelled precisely in this way, in a secret sense, was in 1630 to 1631. Ibig sabihin po, lumitaw po itong Jesus o yung English transliteration po noong early Latin form ng Jesus na kung saan napunta po sa English na Jesus, lumitaw po ang sacred name na ito noong 1630 to 1631. At ito po ay sa parte po ng Europa kung saan merong wika po ng English noong time po na yun. Pero
wala pa pong na-record o naisulat na naitala po na nakasulat na Jesus. Kumbaga, meron na silang pagtawag o pagbigkas po ng may sound po na G o Jesus nung time po na yun bilang English form po noong Latin form nung Jesus po nung time po na yun. Nasa Latin po ang nag-i-exist noon yung Jesus at naging Jesus sa mga nagsasalita po ng Ingles nung panahon po na iyon. Ngayon, tingnan po muna natin yung kasaysayan. Paano yan napunta sa Ingles o paano naglitaw ang pangalang Jesus. Titingnan natin kung involved pa ang Catholic dito. Yes. Sabi po dito, noong taon pong 959 AD, sabi dito, in one of the charters issued by King Edgar who came to the throne of England in 959 AD, the Anglo-Saxons form of the name Jesus is spelled Yesu, abbreviated as EU. Yun po. Sa panahon po ng Old English, noon po kasi ang English po noon sa parte po ng northern part po ng Europe, ang tawag po sa Old English noon ay yung mga nagsasalita pong mga Anglican tapos yung mga Saxon. O yung mga tao pong Anglican tapos Saxon, ang naging wika, ang wika po nila ay ang Anglo at saka po Saxon. Magkasama po yung Anglo and Saxon, magkatabi lang po sila ng region sa Northern Europe at ang wika po nila Anglo-Saxon. At yung Latin na Jesus, pagdating po sa Old English na Anglo-Saxon, ang bigkas po nila doon sa Latin na Jesus ay Yesu. At o kaya pag pinapaikli po nila yung Yesu, ayun pa naging iyo sa wika pong Anglo-Saxon. Wala pa po talagang letter J nung time na yan sa Old English. Yes. Wala pa pong letter J. Pero naisalin nila yung Latin patungo pong Anglo-Saxon o Old English na Yesu o Isu sa abbreviation. Pag pinaikli po nila yung Latin form po ng Jesus. Pagsapit po ng year o circa o bandang 731 AD po, si Bede po, nagsulat po siya ng kasaysayan po ng iglesia po ng mga English people sa doon po sa northern part po ng Europe. Isa po itong sinulat ni Bede nung nagsulat po siya sa Latin nung time po na yun na kung saan doon po niya ginawa yung translation po ng aklat po ni John, yung Gospel of John, patungo po sa Latin, patungo pong Anglo-Saxon. Kaso nga lang po yung translation po ni Bede na aklat po ng Gospel po ni John sa wikang Old English o Anglo-Saxon ay nawala po yung copy nun. Pagdating naman po ng 871 to 899 AD, si King Alfred po ng Wessex ay nagkaroon din siya ng programa na i-translate po yung mga aklat ni Bede patungo po sa Old English na kung saan tinatawag nating Anglo-Saxon na wika. So doon po, unti-unti nagtatransform yung mga Latin literature po nung time na yun na kung saan nandun nakasulat yung pangalang Latin ng form ng Jesus na kung saan sinasalin nila sa Old English, syempre automatic may isasalin din po yung pangalan dun nung Latin form ng pangalang Jesus. Kaso nga lang po yung translation ni Bede ay nawala, pero si King Alfred po ng Wessex ay sinubukan po na magkaroon ng pagsasalin uli ng mga akda po ni Bede. Ganito po yung nangyari ng pagsasalin po mula sa Latin patungo pong Anglo-Saxon. Dito po sa pagsasalin po ng from Latin to Anglo-Saxon, makikita po natin yung pagpapalit o pagsasalin po o pagta-transliterate ng script ng pangalan po ng ating Messiah. Ganon din po yung kanyang bigkas, nagbabago din po sa pagsalin po sa ibang wika. Kasi normal po yung nangyayari sa wika kapag nagsasalin po. Nagbabago talaga po ang bigkas, nagbabago din po ang sulat.
Kung titingnan po natin dito sa Latin, sa mga unang Latin version po, o mga salin ng Biblia at mga akda na naisulat po sa wikang Latin, na kung saan kakikitaan po ng pangalan ng ating Misayas o ng tagapagligtas po natin. Sa Latin po, nakasulat po yun bilang Jesus o Jesus. Na kung saan, sa panahon po ng Latin, inaisalin to sa Anglo-Saxon. Pagdating sa Anglo-Saxon, yung na-record na salin po nila ay yung Isu o pinaikli pong Ihu sa Anglo-Saxon. Kasi nga po sa English, sa Old English po, wala pang letter J. Kaya sa Anglo-Saxon, isinalin nila yung Latin na Jesus papunta po sa Anglo-Saxon nila na Isu o Ihu, ang pagbigkas po nila. Nagbabago po ang bigkas kasi nga po, iba po ang sistema ng Anglo-Saxon kumpara po sa wikang Latin. Kaya normal pong magbabago po ang pronunciation, ganun din po na ang pagsulat. Kasi magkaiba din po ng alphabet ang Latin at ang alphabet po ng Old English Saxon. The introduction of letter J, letter in Old English. Ngayon, tingnan muna natin paano nakapasok ang letter J sa Old English. Kasi dito natin makikita kung bakit yung Anglo-Saxon na Isu o Ihu ay nagigipong Jisu o Jesus o Jesus sa English, sa Middle English hanggang sa Modern English po. The letter J was adapted to denote a stressed G phoneme whose pronunciation had changed since the classical Latin. Ibig sabihin po, yung letter J na inadapt po ng wikang Old Anglo-Saxon o Old English po, kumbaga yung letter J nila, ito po ay nag-start nung panahon po ng nagkaroon ng pagbabago po sa classical Latin. In English language, it denotes the G phoneme. The pronunciation in English changed from Jesus into Jesus. Ibig sabihin po yung Latin na Jesus, nagiging pong G. Nagiging Jesus. Yung Y, nagiging pong G. Kasi nga, yung letter I po sa Latin, pagdating sa English, yung I po ay nag-i-split into two letter po na E at saka po G. Kaya nagkakaroon po ng G sound dahil po sa pagbabago po ng wika po ng English. Bakit po ba kailangang magbago o magkaroon ng letter J sa wikang English? Hindi po yan inimbento para lang ipasok ang modern day Jesus. Normal po sa language na nag-evolve through time na nagbabago rin po ang mga script at ang mga sound. Noong panahon po ng 12th century, ang English po ay nai-influence, ang naging dahilan po kung bakit nagkaroon ng letter J sa English noong 12th century dahil po sa Norman French influence. Kasi nga, ang Anglo-Saxons ay influence din po ng Old French and Germanic po ang mga sound na inadapt ng Anglo-Saxon. Kaya, dahil sa influence po ng tinatawag na Norman French movement o influence ng 12th century, na-produce po ang G phoneme o G sound po. Kaya yung Y sa Jesus ng Latin, pagdating sa 12th century English, nagkakaroon po ng Jesus. Yung Jesus ng Latin po. Nagiging Jesus po sa Old Anglo-Saxon ng 12th century. Yung Jesus, nagiging po siyang Jesus. Nag-iiba rin po yung sound. Yung isa, Jesus, yung isa ay Jesus. Na kung saan, yun naman ay nagbago dahil naapektuhan naman po ng isa pang pagbabago po sa wika ng Old English dahil po sa influence ng tinatawag na the Great Vowel Shift. Noon pong during 12th century onward po, mayroon pang movement ng pagbabago ng English po na tinatawag na Great Vowel Shift. Ganon din yun, bigkas po yun. Paano naman yung pagsulat? Nagbago rin ba yung anyo ng pagsulat? Nagbago rin po. Paano nagbago? Yung orthography po ng pangalan po ng Latin na Jesus, nagigipong Jesus sa pagsulat po, pagpatak po ng
1683 sa mga recorded na mga English manuscript hanggang sa edition ng bagong King James Version na gumamit po ng letter J sa Jesus. Noong 1683 hanggang 1700 onward po, nagbago po yung orthography ng pagsusulat po ng Old Saxon o Old Anglo-Saxon na mga transliteration po ng Latin na Jesus, naging Jesus po pagdating sa 12th century hanggang sa 1600 hanggang 1700 po. Kaya walang pumasok na basta-basta nag-invento lang nitong letter J. Kusa pong lumilitaw ang letter J dahil nga po nagbabago yung language dahil po sa pagbabago din ng galaw ng mga tao at ng influence po nung nasa paligid po ng ibang lingwahe po na nagsasama at nagbabanggaan po dun sa Europe. Katulad nung una, French yung nag-influence at saka Germanic. At habang tumatagal, lumalayo po yung English sa French and Germanic yung mga sound. Kaya nagkakaroon ng separate sound ang Anglo-Saxon. Kaya normal pong yung I nag-i-split into G sound sa English po. Ang tanong, kailan naman nakapasok yung pangalang Jesus, yung nakasulat? Yeah. Sabi nga dito, Jesus derived from early Middle English, Yesu, attested from 12th century. Ibig sabihin, ng 12th century yung Yesu, sa early Middle English, diyan po nanggaling yung Jesus. The name participated in the Great Vowel Shift. Yan po yung nangyari in Middle English. Nagkaroon ng Great Vowel Shift, 15th century. The letter J was first distinguished from I by the Frenchman Perry Ramos. Ito po, ang tao, kung tao ang pag-uusapan natin, sino nag-introduce ng letter J? Paano yan. Ginawa po yung letter J? Yes. Ito po, dahil po yung letter I ng English, para mahiwalay nila yung sa sound nila na G, dahil walang letrang pang katumbas sa sound na G sa English nung time na yon. Ito pong si Frenchman Perry Ramos noong 16th century para po mabigyan na ng letra yung sound po na G. Ang inadapt niya po ay yung nasa letter I. Nilagyan niya lang po ng buntot yung I na parang mayroon pong kuwit. Si Frenchman Perry Ramos po ang nag-introduce po ng script na letter J. Pero yung sound, dati na pong may umiiral na G sound from French influence and Germanic hanggang sa nag-merge po sa English. Dahil nagbabago po yung wika. Naghihiwala yung Anglo-Saxon mula sa mga dating language po doon. Kaya yung G sound, nangangailangan na po siya ng script na itsura. At noon, ang ginamit nila ay yung I na nagkaroon po ng buntot. Kasi nga po, yung I at saka yung G, magkalapit po sila sa phonetic sound po ng time po na yun. Kaya kung tao ang pag-usapan ang nag-introduce po ng G script, si Frenchman Perry Ramos ng 16th century. But did not become common in modern English. Pero kahit po in-introduce na po yung script na letter J, hindi pa po yun common ng time po ng 16th century. Kaya mapapansin po natin, si King James, si Haring James po, nung magsali na po siya isinali niya yung English version po niya ng Bible, nung 1611, ang ginamit po niya sa pangalan pong Latin na Jesus ay Jesus. Sa pagkakasali niya po sa English, wala pa rin pong letter J. Kasi nga hindi pa po popular ang script na gamitin noon. Kahit po si King James, wala pong ginamit na letter J. Sa 1611 na Biblia pong isinalin niya sa wikang English po nung time po na iyon. Ang ginamit niya pa rin po ay yung script na kagaya ng I. Para doon po sa katumbas ng Latin na Jesus. Patungo po sa English na Yesu. Sa kanya po, o Jesus po sa English po nung panahon na yan. The first time the English name Jesus was spelled precisely in this way, in a secular sense, was first noted on June of 1632 within an English legal brief prepared from the Court of the High Commission in London, England. Yun po ay yung kaninas na Jesus na binabanggit natin, ayun po yung mga translation ng mga early Latin
transliteration ng mga early Latin form po nung Jesus po na pangalan. Kumbaga, pagdating naman ng 1632, ito naman yung secular na pangalang Jesus na merong letter J na po. Talagang recorded po ito na documented na in terms of secular naman po ito na meron pong lumitaw ng pangalang Jesus na meron na pong letter J. At ang recorded po nito noong June of 1632 na meron na pong letter J. Ito po, tingnan po natin yung mga Biblia na English na nagsalin. Kung paano po, anong ginamit nilang term o form o bigkas doon po sa Messiah po natin o doon po sa tagapagligtas natin na si Yeshua na nabuhay nung panahon po sa panahon ng wikang Aramaiko ang umiiral sa Israel. Pero pagdating sa translation po ng Greek patungong Latin at Latin patungong English, ito po yung sabi dito. Si Wycliffe po, nung siya po ang salin po niya sa English nung 1380 po ng Latin po na Jesus ay ang pagkakasalin niya po ay Jesus. Yan yung kanina sa Old Saxon, yung Jesus pa ang pagkakasulat po. Yan po ang ginamit ni John Wycliffe sa panahon po niya sa wikang English para katumbas po ng Jesus o ng Messiah po. And also use Iso. J was then a swap glyph variant of I, not considered to be a separate letter until the 1629 Cambridge First Revision King James Bible, where Jesus first appeared. In oblique cases and also in the accusative and sometimes apparently without motivation. Even for the nominative. Si Tyndale, after ni Wycliffe po, si William Tyndale naman po noong 16th century, isinalin niya po yung, kung kay Wycliffe po ay Jesus, ang pagkakasulat niya, kay Tyndale naman po ay Yesu. O kaya nagigidi po yung Jesus. Kasi nga po, depende po sa grammar ng English, meron po tatawag na nominative, accusative, nominative po sa English po. Nag-change, nagkakaroon ng S minsan po sa huli. Kaya yung Iso, minsan Jesus din po yan sa panahon ni Tyndale. Pero yung ginamit ni Tyndale, ang case po ay oblique, Iso, walang S sa hulihan. And in the vocative, ginamit din po ni Tyndale. At pagkatas ni Tyndale, noong 1611 po, ito na po, si King James, si Haring James na po, yung English, Old English Bible po natin na sinalin din ni King James. 1611. Ang ginamit po ni Haring James ay Jesus. Merong S po sa huli. Ang ginamit po niya, Jesus. Pero hindi pa po letter J. Kasi nga noong 1611, hindi pa po common na gamitin yung script na letter J. Pero meron ng G sound na nag-exist at meron na rin gumagamit ng G script nun. Kaso hindi pa po popular o masyadong naada po ng common English language ng time po ni James, ni Haring James. Yung Jiso came to be used in English, especially in hymn. Jiso o Jiso from Latin Yesu is sometimes used as the vocative of Jesus in English. The oblique form Yesu came to be used in Middle English. Mula po dun sa Jesus, dun po lumitaw po yung Jiso sa panahon po ng after ni King James, nagkaroon na po ng G script sa pangalan pong Jesus o Jesus na nag-exist po nung time na yun. Kaya kung titingnan po natin sa mga translation, ito po, si William Tyndale noong 1534, sa Biblia po niyang salin ng Mateo, chapter 1, verse 25 po. Kung mababasa po natin doon, sabi niya po dito, sa Old English niya po, ng panahon ng 1534. Sabi niya, and knew her not till she had brought forth her first son and called his name Jesus. Yun po, ang pagkakagamit ni William Tyndale. Wala pa pong letter J. Pero ang pagkakasulat na po niya ay nasa English form na po, ng Latin form na Jesus. Ibig sabihin, nag-change po sa panahon ni Tyndale. Kasi nga, sa Old Saxon, ganyan po i-spelling yung Latin po na Jesus. Sa King James Bible po, 1611, ganito na po ang pagkakasulat ni King James. Ng Mateo chapter 1, verse 25.
And knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Yun po, yung pagkakagamit ni Haring James. Wala pa pong letter J. Kailan po nagkaroon ng letter J sa translation po ng Biblia? Ito na po, dito na po lumitaw ang J, Jesus na mayroong letter J noong 1769. Nung panahon po na yung salin po ni King James po na Bible ay isinalin po sa patungo po sa Oxford Translation po noong 1769. Ito po yung pagkakasalin sa ng King James Bible noong 1769 ng Mateo chapter 1 verse 25. Sabi dito, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Yun po. Dito po sa panahon ng 1769, dahil sa noong 1769, popular na po ang J script na ginagamit na po sa Common English, at dito na po sa panahon ng pagkakasali ng King James Bible dito, ang ginamit na po ay G script na po, Jesus na po ang pagkakasulat at pagkakabigkas po, Jesus, nung time po ng 1769. Ang tanong, sino ang nagsulat nitong Jesus na unang lumitaw po, na mababasa po natin na pangalang Jesus na mayroong letter J, na ang tinutukoy po ay yung Messiah o yung tagapagligtas po natin na nasa Mateo 1:25. Ang nagsulat po ng King James Bible sa Oxford, ito po ay noong 1769 po, si Benjamin Bleney. Ibig sabihin po, hindi po invento ng Katoliko ang Jesus. Kasi unang lumitaw yung Jesus na mayroong letter J sa translation, 1769, at ang nagsulat po nito si Benjamin Bleney. At kung tatanungin natin sino si Benjamin Bleney. Baka sabihin, pagano siguro yan. Baka pagano o Katoliko. Ano ba yan siya? Si Benjamin Bleney po ay isang professor sa Oxford, at siya po ay Hebrew expert po. May background po si Benjamin Bleney sa Hebrew, talagang bihasa po siya sa Hebrew. Ngayon, kung bihasa siya sa Hebrew, bakit Jesus ang ginamit niya? Pwedeng gamitin niya yung Hebrew na alam niya, na transliteration doon sa Hebrew name ng Jesus. Pero bakit Jesus ang ginamit ni Benjamin Bleney sa King James Bible noong 1769 nang i-translate niya yung King James Bible ni King James po? Kasi nga po, ang ginamit niya na Jesus, dahil sa time na yon, noong 1769, English po yung ginamit ni Benjamin Bleney, at alam po ni Benjamin Bleney na yung Hebrew form ng Jesus po at itong English form ng Jesus po ay hindi naman po talaga magkakontrahan, kasi nga transliteration po ang naganap. Kung babaybayin natin mula Hebrew sa Aramaic, sa Greek, sa Latin, hanggang makarating sa English, wala pong nagbago, na ang tinutukoy pa rin po nung Jesus na yan ay ang Messiah po, o yung tagapagligtas po natin. Kaya kahit si Benjamin Bleney na bihasa po sa Hebrew, expert po ng Hebrew, hindi po niya kinontra yung paggamit niya mismo ng Jesus po sa panahon po ng 1769 nang isalin niya po ang King James Bible ni King James po sa panahon po niya. Kaya nga, kung matatandaan natin yung sinabi po natin nung nakaraang serya po natin na sa Philippians 2:10 verse 11, ito po yung sinasabi sa Philippians 2:10-11, sabi nga doon, that at the name Jesus, every knee should bow, or of things in heaven and things in earth and under the earth, and that every tongue, glosa sa wikang Grego po, should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of God the Father. Sabi po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, lahat po sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa ay luluhod po ang kanilang mga tuhod sa pangalang Jesus. English po ito, baka sabihin ng iba na wala pa namang Jesus sa panahon ni Pablo. English po ito, binabasa po natin, kaya Jesus ang nakalagay po dito. Common sense, sa panahon ni Pablo, ang wika doon ay na nangangaral siya sa Pilipos ay Griego. At Griego, nagsasalita si Pablo, kahit na marunong din siya mag-Hebrew Aramaic sa panahon na iyon.
At dahil nga ang lingua franca po sa panahon ni Pablo ay Greek, kaya Greek po ang ginagamit doon. Kaya kapati po ang sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, nakasulat po sa wikang Griego. At yan po ang mga manuscript na naisalin, naka-Greek po talaga sa mga aklat sa New Testament. Kaya sa panahon ni Pablo, wala ngang Jesus, pero ang nandun ay yung Greek form ng Yeshua na Jesus. Sa wikang Griego. At yung pangalang Jesus sa English ay Jesus, diyan po luluhod lahat ng mga nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng dagat. At sabi pa diyan ni Pablo, every tongue. Ito po, itong papansinin natin dito sa sinabi ni Pablo, bawat dila, bawat wika. Ang ginamit po diyan ni Pablo, o sa wikang Griego po, ang ginamit po diyan sa salitang tongue, sa wikang Greek po ay glossa. Pag sinabi po nating glossa sa wikang Greek, yun po ay tumutukoy sa language o tumutukoy po sa tongue, sa language, na kung saan ang sabi ni Pablo, every tongue. Walang sinabi na one tongue lang. Tayo magbibigkas, tatawag doon sa pangalang Jesus Christ o sa pangalan po ni Jesus. Ang sabi ni Pablo, bawat, ibig sabihin, may kanya-kanya, bawat glossa. Pag sinabing glossa, language. Sa madaling salita, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Declared in Greek sa panahon po ni Pablo. What was then the lingua franca of the civilized world? Nung panahon po ni Pablo, Greek yung lingua franca nila. The word tongue in Greek, yun po, yung glossa, could also refer to language. As with Latin, lingua, ibig sabihin yung glossa, kagaya po ng lingua. Yung salitang lingua, dyan nanggaling, yung Latin po na salitang lingua, dyan nanggaling yung English word natin na language. Sa Greek ay glossa. Kaya yung glossa sa Greek, sa Latin ay lingua, o sa English po ay language. Ibig sabihin, sabi ni Pablo, bawat lingua, bawat glossa, bawat wika, tatawagin po yung pangalan po ni Jesus. Every language. Kaya hindi po one lingua o one glossa lang po ang pagtawag po sa pangalan po ng tagapagligtas natin o ng Messiah. Kaya huwag nating ipipilit na kailangang Hebrew lang ang pagtawag po natin sa pangalan po ng tagapagligtas. Kasi si Pablo na nga nagsabi na every tongue, bawat lingua, at ang bawat wika po may kanya-kanyang lingua, at sa bawat panahon may iba-ibang lingua franca. Sa bawat paglipas po ng panahon. At kaya yung pangalan ni Jesus Christ sa Aramaic form na Yeshua sa panahon ni Pablo, naging Jesus sa Greek. Yun ang ginagamit nila. Kasi nga ang lingua o glossa sa panahon po ni Pablo ay Greek, ang lingua franca. Pagkatapos ng Greek, sa Europa naman po ang lingua franca noon ay Latin. Pagkatapos ng Latin, ang naging lingua franca kalaunan sa Europe ay English hanggang makarating sa kasalukuyan po natin. Ang lingua franca ng buong mundo sa kasalukuyan po natin ay English. Kaya English, tatawagin natin siya sa glossa, sa lingua o sa dila po sa panahon po natin. Na yan ang sinabi ni Pablo. Sa bawat dila, tatawagin po natin siya. Dahil English tayo, katulad ni James at yung pagkakasali ng King James Version, ang ginamit nila Jesus. Kasi yun yung lingua o wika sa panahon po nila, at hindi po yun masama at hindi po yun pangpagano, kundi yun po ay normal na nangyayari po sa paglipas ng panahon, dahil ang lingwahe po ay nagbabago at nag-evolve at nag-change din po by time and by region. Nagbabago po ang mga bigkas at ang pagsulat po. Opo. So sa Bisaya nga, Brother Bernard, sa Bisayang Biblia, ang J naging H, he, Jesus. Opo, sa atin. Depende sa translation, no? Opo, nagbabago po. Kaya yung sinasabi na yung Jesus, invento nga lang ba talaga ng Katolik o nanggaling sa Pagano? Hindi po. Kundi yung Jesus, nabuo po yun nang isalin yung mga Latin manuscript at yung mga Latin literature na may pangalan po ng Messiah natin na nasa Latin form. Kaya yung Latin form po ng Jesus ay nagsalin po patungong English na Jesus po kalaunan. Kaya nagbabago po.
sa paglipas po ng panahon. At hindi po Katoliko ang nag-imbento o unang nagsulat na nagpakita po ng pangalang Jesus, sapagkat unang lumitaw yung Jesus na ang tinutukoy pa ay Messiah nang isalin po ang mga Bible hanggang makarating po sa paglitaw ng Jesus sa panahon po ni Benjamin Blenay, nang isalin niya po yung unang salin po ng unang pagkakasulat ng King James Version ni Haring James. Isinalin po ni Benjamin Blenay at ang ginamit niya po ay Jesus, sa halip na po yung Jesus na walang letter J sa panahon ni James. At pagdating sa panahon ni Benjamin Blenay, ginamit niya na po ang Jesus. At wala pong problema, kahit si Benjamin Blenay hindi niya po nakita na mali na gamitin yung pangalang Jesus. Kahit si Benjamin Blenay ay expert po sa Hebrew. Alam niya po yung Hebrew transliteration ng pangalang Jesus. At dahil doon sa salin ni Benjamin Blenay, yun po yung mga nakikita natin ngayon sa modern English Bible na Jesus po, na nag-spread o kumalat po sa iba-ibang panig po ng sanlibutan po natin. Walang involved ang Catholic dito sa pangalan pong Jesus o pagkakagawa. Yun, ang pangalang Jesus ay bunga o dulot ng pagbabago ng wika at paglipat sa panahon po. Yun po ang nagpabago. Kung bakit nagbabago, yun dahil normal po sa wika na ang wika po ay nag-e-evolve at nagbabago po sa iba-ibang panig at sa ibang panahon po. Kaya normal pong nangyayari yun at walang kinalaman dito ang Katolik. Kaya kung tinanggap man natin ang Jesus, hindi po yun mali. Walang masama. Dahil transliteration pa rin yun ng Aramaic form o ng Hebrew-Aramaic form ng Yeshua. Yun pa rin yun. Na nakarating sa wikang English po natin. Okay, Brother Bernard, may dumating na tanong. Sabi dito, bigyan natin ng pansin siguro to. Sige po. Okay. Galing kay Angeline Gadicho Libot. I think anak to ni Pastor Libot, ano? So sabi niya, kung English, bakit ganun pa din yung spelling? Bisaya Jesus, Tagalog Jesus, English Jesus, tapos sa Hebrew, Yeshua. Bakit daw? Bakit English pa din daw yung spelling? Sa Bisaya Jesus, Tagalog Jesus, sa English Jesus. Nakuha mo yung tanong niya? Kung bakit ganun pa rin po yung pagkakasulat. Kung titingnan natin dun sa pinakita natin mga slide, nag-iiba-iba po yung